Father Viel, our Vice Rector, I would like to greet all of you a Happy Easter. Happy Easter, everyone. Alleluia. Please greet your seatmates with a Happy Easter. My dear brothers and sisters, let me begin my reflection this morning with the first sentence of the Gospel. On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning while it was still dark and saw the stone removed from the tomb. On the first day of the week. My dear brothers and sisters, for the Jews, the last day of the week is the Sabbath, yung Sabado. On the Sabbath day, they rest because God rested on the seventh day. But the Lord did not rise on the Sabbath day, but rather on the day after the Sabbath, which is the first day of the week. Ang Panginoon ay muling nabuhay unang araw ng sanglinggo. Araw ng linggo. Kaya tayo nagkakatipon-tipon sa araw ng linggo para ipagdiwang hindi ang Sabado ng pagpapahinga, kundi ang araw kung saan ang Panginoon ay muling nabuhay. Jesus did not return to the old one. Even his rising was not a return to the old body. Nabuhay siya, pero yung kanyang muling pagkabuhay ay hindi pagbalik sa dating katawan. Kaya nga, sa mga darating na araw, maririnig ninyo yung salaysay ng pagpapakita ng Panginoon, madalas hindi siya makilala. Hindi siya nakilala ni Maria Magdalena, na pagkamalang hardinero. Hindi siya nakilala ng kanyang mga alagad. Hindi siya nakilala ng 2 alagad na naglalakbay pauwi ng Emmaus, sapagkat ang kanyang katawan ay hindi katulad ng dati. Si Jesus ay nabuhay, pero hindi siya bumalik sa dating anyo. Ang ipinagdiriwang natin ay hindi resuscitation. Yan ang kuminsan nangyayari sa atin, nahilo, nag-collapse, pinaypayan, no? Kasi namumutla. Pagkatapos ng ilang sandali, nahimasmasan, nagising. Hindi ganoon na nangyari kay Jesus. Siya totoong namatay, pero hindi siya bumalik sa dating anyo at dating katawan. Some theologians would call this mystery the glorious body. Niluwalhating katawan. So sa mga katwid, dito sa unang pangungusap, sa araw ng linggo, unang araw ng sanlinggo, ipinagdiriwang natin hindi ang pagbalik ng Diyos sa dating kalalagayan, kundi bagong buhay. Hindi na dating gawi, kundi bagong daan. Hindi tayo dating daan, tayo'y bagong buhay. At yan ang importante na maalaala natin na tayo ay inaanyayahan ng Diyos hindi para bumalik sa dati, kundi para sumulong sa panibagong anyo ng buhay. Kasi mas masaya sa bago. Alam nyo, nitong mga nakaraang araw, ipinaalala sa akin ito ng 2 pangyayari. Ang una ay traffic.
traffic o kawalan ng traffic. Kung nagbibiyahe kayo noong Biyernes Santo o kahit na Huwebes Santo ng gabi o Sabado ng umaga o madaling araw, walang traffic sa Metro Manila. Pwede kang humiga sa EDSA. Kaya nga minabasa ako sabi sa Facebook, walang traffic ngayon sa Metro Manila. Huwag na kayong bumalik. Masaya na kami. Diba? Yung mga nagpunta ng probinsya, sabi, huwag na kayong bumalik. Masaya na kami dito. Kasi talaga masaya. It shows that the problem of Metro Manila is congestion. But that will be another topic for another homily. Pero yun nga, masaya. Huwag na kayong bumalik sa dati. Ang ikalawa ay yung confession. Alam nyo, nung Huwebes Santo, hanggang alas 12 ng hating gabi, nagpapakumpisal kami. At kahit na Biyernes Santo, hanggang gabi, may nangungumpisal. Alam nyo, marami naman sa mga nangumpisal dyan hindi mga taga rito Yun yung ayaw mangumpisal sa kanilang parish priest. Kasi mabobosesan. Di ba? Kaya dito kayo nagpupunta sa katedral para dito mangumpisal. Alam nyo, ilan sa mga nangumpisal sa akin, hindi nangumpisal sa loob ng 30 taon. Sasabihin sa akin, Father, ang huling confession ko po nung aking first communion. Sabi ko, ilang taon ka na? College graduate nagtatrabaho 30 years, 40 years. Ganon sila katagal na hindi nangumpisal. Pero nangumpisal sila nung araw na iyon. And I'm sure they feel happy. They feel at peace because again, they have reconciled with the Lord. Lagi ko sinasabi sa nangungumpisal, are you sorry for your sins? Opo, Father. Then, bahagi ng panghingi ng sorry ay pagbabago. Hindi pwedeng sorry ka na lang sorry. Kahit sa asawa nyo, di ba? Kahit sa mga anak ninyo, hindi pwedeng sorry na lang ng sorry, pero hindi nagbabago. Kinakailangang magbago. Ganon din. Hindi na natin dapat balikan yung dati. Kinakailangang sumulong na tayo sa bago. Hindi na dating gawi o dating daan. Dapat bagong buhay, bagong landas. That is what happened when the Lord rose on a Sunday, not the Sabbath day, because He wanted to begin a new path for us. Sana, wag na tayong bumalik sa dati Iniwan na natin yun Masaya na tayo ngayon. Ay, kalawang reflection natin ay ito. Mary of Magdala came to the tomb early in the morning while it was still dark. Bakit siya nagpunta sa libingan? Dala-dala niya yung langis para linisin ang katawan ni Jesus. Because Mary was living still in Good Friday. Biyernes Santo pa si Maria. Nalulungkot pa siya. Nagdadalamhati pa rin ang kanyang puso dahil sa pagkamatay ng kanyang Panginoon. Mary of Magdala was in Good Friday. But Jesus has risen. It is no longer Good Friday. It is Easter already. And so, my dear brothers and sisters, we should not only live on Good Friday. Isang araw lang yung Good Friday 50 araw yung Easter season. You know, some people are like that. They always live in the past.
They always live with their heart aches. Yung sama ng loob nila, dala-dala pa. Samantalang nangyari yon 20 taon, 30 taon, nandoon pa rin yung galit. Nasa Good Friday pa rin siya. Nasa lungkot pa rin siya. Nasa kabiguan pa rin siya. Kaya hindi siya masaya sapagkat laging Good Friday ang buhay niya. We are not Good Friday people. We are Easter people. And Alleluia is our song. Move on then. Kasi pinahihirapan lamang natin sarili natin kung lagi tayong bumabalik sa nakalipas at pagkatapos gugunitain natin yung mga sakit. Babalikan nyo yung ex nyo. Pakawalan nyo na yun. Makakakita din kayo ng bago. We are not living in Good Friday. It was only one day. We are supposed to live on Easter, which is 50 days. Now, hindi ko sinasabing lahat ng araw masaya. Pero, let us be positive. Now, nung during the height of pandemic, na nakakatakot maging positive no? Okay? Iiwasan ka But be positive in the thinking, in the attitude. Mas masaya ang buhay kapag positibo ang pananaw. Hindi laging malungkot, hindi laging may sama ng loob. Kaya minsan yung mukha natin nagiging mukhang Biyernes Santo Dapat ang mukha natin ay mukha ng linggo ng muling pagkabuhay. Masaya itong araw na to sapagkat gusto ng Diyos na tumahak tayo sa bagong landas. Masaya din ang araw na ito sapagkat gusto ng Diyos na tingnan natin ang buhay hindi sa liwanag ng Biyernes Santo, kundi sa kaligayahang dala ng linggo ng muling pagkabuhay. Alleluia.